sa'yo. Dakilang ina ni Kristo, sapagkat isinilang mo ang Diyos na naging tao, Hari ng langit at mundo. Birheng bukang liwayway, mula sa'yo ay sumikat, liwanag ng naririmlan, araw ng sanlibutan, Kristo Jesus na maalam, maligayang bati sa'yo. Dakilang ina ni Kristo, sapagkat isinilang mo ang Diyos na naging tao, Hari ng langit at mundo. Emperatriz na mataas ng patriarkas, propetas, birhen walang makatulad, bukod sa babaeng lahat na nag-ibig sa Mesiyas. Maligayang bati sa'yo, dakilang ina ni Kristo, sapagkat isinilang mo ang Diyos na naging tao, Hari ng langit at mundo. At ikaw, Birheng mahal, ina't hari ng awa ka, bukod sa tanang sambaga, di matuyot, di malanta, dikit mong kaaya-aya, maligayang bati sa'yo. Dakilang ina ni Kristo, sapagkat isinilang mo ang Diyos na naging tao, Hari ng langit at mundo. Birheng bukang liwayway, mula sa'yo ay sumikat, liwanag na naririmlan, araw ng sanlibutan, Kristo Jesus na maalam, maligayang bati sa'yo. Dakilang ina ni Kristo, sapagkat isinilang mo ang Diyos na naging tao, Hari ng langit at mundo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid,
Inumpisahan natin ang taong ito sa pamamagitan ng pagkilala kay Maria bilang ina ng Diyos. Sa pamamagitan niya, pagkalooban nawa tayo ng Panginoon ng matatag na pananampalataya at ng pagkakaisa. Ginungunita rin natin ngayon ang pandaigdigang araw ng kapayapaan at sinisimulan natin ang bagong taon. Kaya nga't hilingin natin ang tulong ng mahal na Birheng Maria upang katulad niya, tayo ay mapuspos ng grasya, tayo ay pagpalain ng Diyos. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ng ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinalulugan niya. Pinupuri ka namin, dinaramal ka namin, sinasamba ka namin, nagtutulong ka namin, nasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang kinapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, Bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa ikaw na nag-aalis ng mga
sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaligtasan, sapagkat ikaw lamang ang banal at pangkataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaligtasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagpala mo ang sangkatauhan sa inuluwal ng mahal na ina. Ipalasap mo sa amin ang kanyang pagdalangin sa pamamagitan ng iyong anak na isinilang niya para sa amin, upang kami mabuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na ito ang sasabihin nila sa pagbebendisyon nila sa mga Israelita. Pagpalain ka nawa at ingatan ng Panginoon, naway kahabagan kaniya at subaybayan. Lingapin kanawa niya at bigyan ng kapayapaan. Ganito nila babanggitin ang pangalan ko sa pagbibindisyon sa mga Israelita at pagpapalain ko ang mga ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan, kami, Panginooy, iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal.
Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin kanila sa lahat ng dako. Ang lahat sa amin iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. Kami iyong kaawaan, palain poong mahal. Kami iyong kaawaan, palain poong mahal. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galasya. Mga kapatid, noong dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng babae. Namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y mabibilang sa mga anak ng Diyos. Upang ipakilalang kayo'y mga anak ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng Espiritu ng kanyang anak, nang tayo'y makatawag sa kanya ng Ama, Ama ko. Kaya't hindi ka na alipin, kundi anak. Sapagkat anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Nung dati mga propeta, ngayon na may anak niya, ang sugo ng Diyos na Ama. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungong Bethlehem. At nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya't isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. At nagtaka ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay.
Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan. Dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Pagdating ng ika-8 araw, ay tinuli ang bata at pinangalan ng Jesus. Ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya ipinaglihi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsipo muna po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat at maligayang bagong taon sa ating lahat. Kaya pakibatingan natin ang bawat isa, Happy New Year! At tayong lahat ay narito pa habang sasalubungin natin ang 2025 dahil tayo ay pinagpala at mahal ng Diyos. Kaya bahagi ng ating pagsulubong sa bagong taon, bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. At dapat mas malakas pa sa mga paputok, mas malakas sa palakpak. Marapat lamang na kung mag-iingay man tayo sa gabing ito ay mas makabuluhang pag-iingay. Pag-iingay ng papuri at pasasalamat sa Diyos. Mabiyaya ang taong ating haharapin. Kaya nga sa araw na ito, sinisimulan natin sa pagdiriwang ng pagpaparangal din sa ating mahal na ina, ang mahal na Birheng Maria, sapagkat ngayon, ika-8 araw matapos ng Pasko, ay kapistahan din ni Maria bilang ina ng Diyos. Kaya palapakan din naman natin si Mama Mary sa piyesta niya ngayon. At ngayong araw ding ito, sa misa ding ito, ay atin ding ginugunita ang pandaigdigang panalangin para sa kapayapaan sa buong mundo. Marapat lamang na ipagdasal natin, una sa lahat ay kapayapaan. Sapagkat kapag may kapayapaan tayo, maharap natin ang lahat. Kapag may kapayapaan tayo, makapagtutuloy tayo sa ating paglalakbay sa buhay. Ngunit alam nyo ba mga kapatid, ang kapayapaan ay bunga. Hindi mo lang makukuha agad ang kapayapaan. Ang kapayapaan ay bunga din ng pag-asa. At napakaganda rin po, kahapon ay sinimulan dito sa atin sa Arkidiocese ng Maynila ng kanyang kabunyian, Jose Cardinal Advincula, at nung Pasko, sinimulan naman at pinasinanayan ng ating mahal na Santo Papa, Papa Francisco, ang yubileo, ang dakilang taon ng pag-asa. Kaya sa taong ito, magsasawa kayo sa salitang pag-asa. Yan marahil ang magiging word of the year, pag-asa. Sabihin nga natin, pag-asa. At yun daw po, ang taong may pag-asa ay ang taong may kapayapaan. Kaya kung naghahangad ka ng kapayapaan sa buhay mo, tanungin mo ang sarili mo, may pag-asa ba ako sa puso ko at sa isip ko? Sabi raw po sa isang survey, tayong mga Pilipino, tigib sa pag-asa. Totoo naman po talaga yun. Bagamat bumaba, nung isang taon daw ay 96% ang nagsabing puno sila ng pag-asa, ngayong taon na ito 90%. Pero
mataas pa rin ang grado, 90%, pag-asa. Totoo naman, tayong mga Pilipino, hindi tayo nawawalan ng pag-asa. Tayo nga lang daw yung mga taong ang dami ng dagok sa buhay ay nakukuha pa rin ngumiti. Nakukuha pa rin magkaroon ng kasiyahan. Naalala ko po, nung ako po ay nakipasanayan sa ibang mga banyaga, sabi nila, yung mga nagpunta rito nung panahon ng Yolanda, sabi nila sa ibang bansa, kapag gano'n ang humagupit, gano'n ang sumalanta, talagang malungkot ang mga tao. Pero sabi nila, pag nagpunta sila dito sa Pilipinas, dala-dala yung mga ayuda, dito lang sila nakakita na makikipagpicturan pa, no? Kahit nakapila na sa ayuda. Naglalaro pa ng basketball kahit sira-sira na yung barangay. Nagbibidyoke pa kahit nasa yero na lang nakaupo. Sumasalamin sa nag-uumapaw na pag-asa sa ating mga puso. Ngunit mga kapatid, ibang klaseng pag-asa ang nasa ating puso bilang mga deboto ni Jesus Nazareno. Hindi raw ito yung pag-asa ng pangarap na sana. Ganun ba tayo? Minsan sa buhay natin, panay sana, pagising mo, sana magkapera ako ngayon. Baka mamaya, pagsalubong sa bagong taon, sasabihin mo, sana magka-love life na ako ngayong 2025. Sumisikip na yung aking hinandang damit pangkasal. Nauna pang ihanda yung damit pangkasal bago may manligaw sa'yo. Sana tumangkad ako. Alam niyo po, matagal ko na yan laging sinasabi. Lalo pa nga akong natabunan ngayon dito. No? Nakikita niyo pa ho ba ako? No? Pero hindi raw yun ang pag-asa ng isang Kristiyano na walang bukang bibig lang, kundi sana. Sana masarap ang ulam namin. Sana magkabago akong cellphone. Hindi raw po yun. Hindi pangarap ang pag-asa. Hindi raw ito rin yung natural na sana din. Sana manalo ako sa loto. Sana hindi umulan. Kasi minsan ito yung likas lang na kagustuhan natin. Hindi raw ito ang tunay na pag-asa. Ang tunay na pag-asa ng isang Kristiyano ay paniniwala sa pangako ng Diyos at paniniwala sa kapangyarihan ng Diyos na matutupad niya ang kanyang pangako. Sa makatuwid, pag sinabi nating may pag-asa ako, ito'y nangangahulugan, nagtitiwala ako sa Diyos, katiwa-tiwala ang Diyos. Yun daw ang pag-asa ng isang Kristiyano, na anuman nang mangyari, hindi tayo bibiguin ng Diyos. Kaya nga sabi ni Papa Francisco, sa pagpili niya ng tema sa taong ito, ito ay pag-asang hindi tayo bibiguin. At hindi po ba yun ang ating pinangahawakan, lalo na dito sa Quiapo? Tayo'y lakas loob, kaya nga kagabi, ang daming nakipagprosesyon. Masungit man ang panahon, maulan man, mahirap man, nakakapagod man, sapagkat alam natin, hindi tayo bibiguin ng mahal na pong Jesus Nazareno. At ito rin ang pag-asang nananalaytay sa ating mahal na Birhen. At papaano ba nag-alab ang pag-asa sa puso ng mahal na Birhen, ina ng Diyos? Ano ba ang sikreto ni Maria? Dalawang bagay para daw laging mabuhay ang pag-asa sa ating puso. Tanggapin si Jesus, ibahagi si Jesus. Kung gusto niyo raw pong
laging mapuno ng pag-asa ang puso natin. Tanggapin si Jesus, ibahagi si Jesus. Tanggapin si Jesus. Walang ibang isinilid sa puso niya ang mahal na ina kung hindi si Jesus. Ang salita ng Diyos, ang grasya ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos. Alam niyo po ba, sabi raw po ng Oxford Dictionary, ang salita ng taon 2024 ay brain rot. Hindi nga maganda yung word of the year, brain rot. Ano ibig sabihin nun? Nabubulok ang utak. Yun daw ang word of the year, sabi ng Oxford Dictionary. At bakit daw nabubulok ang utak? Dahil daw ang laging tinatanggap, ang laging pinapanood, ang laging binabasa, lagi raw babad ang tao sa mga walang kabuluhang mga bagay, lalo na sa online. Yun daw ang nakabubulok sa utak. Kaya ang tanong, matatapos na ang araw na ito, ilang oras ba yung pinapanood mo, binabasa mo at tinitignan mo sa internet, sa TV? Yan ba'y makabuluhan? Yan ba'y galing sa Diyos? O baka kung ano-ano na lang. Kaya naman daw, dahil sa brain rot, dahil parang nabubulok ang utak, unti-unting nababawasan daw ang pag-asa ng tao. Kaya ang tingin daw ng tao sa mundo, negative. Kaya raw ang dami ngayon, mga negastars. Negastar ka ba? Na lagi na lang ang tingin mo, pangit, hindi mangyayari, imposible, walang kwenta. Brain rot. Kakaiba raw ang mahal na ina, hindi nabulok ang kanyang utak. Buhay na buhay ang pag-asa. Bakit? Ang tinatanggap niya ay si Jesus. Kaya ito yung una nating ipagdasal, tanggapin si Jesus. Ang ibig sabihin nun, tanggapin natin ang kanyang salita. Tanggapin natin ang kanyang katotohanan. Huwag mga kung ano-anong mga fake news. Huwag na yung mga kung ano-anong awayan. Huwag na nating subaybayan yung mga teleserye ng mga nag-aaway-away sa mga hearing, sa mga artista, sa mga politiko. Kaya nakakabulok ng utak. Sa halip, ang bigyan nating silid sa puso natin ang sinasabi ni Jesus. Ikalawa, ibahagi si Jesus. Kaya nga't nakita natin ang mahal na ina, bukod sa pagbulay-bulay niya sa mga sinabi ng mga pastol, sa mga sinabi ng anghel, ipinakita niya si Jesus. Kaya nga ngayong araw na ito, pinangalanan siya, Jesus, ang makapangyarihang pangalan. Tinanggap niya at ibinahagi niya. Tayo rin mga kapatid, ibahagi natin si Jesus para tayo mapuspos ng pag-asa, para tayo mapuno ng kapayapaan. At sa unang pagbasa, ipinakita sa atin ang pamamaraan. Papaano raw ibahagi si Jesus? Basbasan natin ang bawat isa. Ipanalangin natin. Kaya sabi sa unang pagbasa, sabi ni Moises kay Aaron, sabihin mo sa mga tao, pagpalain ka at kalingain ng Diyos. Sabihin nyo nga sa katabi nyo ngayon, pagpalain ka at kalingain ka ng Diyos. Ayan. Mukhang gusto nyo nang mag-medianoche. Pero mga kapatid, ito ang dasal natin din sa araw na ito. Pagpalain tayo at kalingain ng Diyos. Ibahagi natin ito sa isa't isa upang ang tunay na pag-asa, ang tunay na kapayapaan
ay mapa sa atin. Tulungan tayo ng mahal na ina, tanggapin si Jesus, ibahagi si Jesus. Kaya't sama-sama po tayong magdasal. Mahal na pong Jesus Nazareno, salamat po. Dumating kayo dito sa mundo, taong totoo at Diyos na totoo, upang ihatid sa amin ang kaligtasan. At dahil doon, hindi kami nawawalan ng pag-asa. Katulad ng iyong mahal na ina, itong darating na taon, palagi ka naming tanggapin, palagi ka naming ibahagi, upang sa ganoy, mapuno ng kapayapaan ang aming mga puso. Hindi mo kami bibiguin, hindi mo kami iiwan, kaya anuman nang mangyari, tuloy ang aming paglalakbay. Mahal na pong Jesus Nazareno, sa darating na bagong taon, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, danaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, na luluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal ko mga kapatid, ngayong araw ay itinakda ng Diyos bilang hudyat ng panibagong simula tungo sa kasaganaan at kapayapaan. Itaas natin sa Kanyang ating mga kahilingan at taimtim na manalangin. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Magsilbing gabay nawa ang simbahan tungo sa liwanag at kapayapaan ng tagapagligtas naming si Jesucristo at sa tulong din ng panalangin ng mahal na Birheng Maria. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Maitagwid nawa ng mga naninilbihan sa ating pamahalaan ang kanilang magagandang adhikain na may paggalang at pangangalaga sa mga karapatang pangtao. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Maghari nawa ang kapayapaan at pag-asang hatid ng ating tagapagligtas sa bawat tahanan at pamayanan, lalong-lalo na ngayong taon ng Hubiliyo. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Maging instrumento nawa ng kapayapaan ang bawat isa upang tuluyang manaig ang pag-ibig, lalong-lalong na sa mga bansang nasa gitna ng digmaan at kagalakang hatid ng ating tagapagligtas. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Tuluyan nawang mamayapa ang mga kapatid nating yumauna. Masilayan nawa nila ang liwanag at mukha ng Diyos. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan
pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Ama namin, batid mo ang aming pag-iral dito sa mundo. Tulungan mo kaming ipalaganap ang iyong kapayapaan upang maayon namin ang aming pamumuhay sa iyong magandang kalooban. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Diyos ay iyong kaisa, bukod kang pinagpala sa tanang anak ni Eva. Handog ng bayang iyong ginigiliw, ang alak at tinapay, idalangin pabanalin ng Ama. Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Diyos ay iyong kaisa, bukod kang pinagpala sa tanang anak ni Eva. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyo nagmumula at nagkakaroon ng kaganapan ng tanan. Sa dakilang kapistahang ito ni Maria, na ina ng anak mong Diyos na totoo, maipagdiwang nawa namin ang pasimula ng bagong taon at partingin mo kami sa kaganapang nito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong dakilang kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos, bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na birheng totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak, nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo,
Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot niya sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, na di may bilang Mesiyas at magbabago sa wakas, para sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Hindi tayo dapat mawala ng pag-asa sapagkat tayo mga anak ng Diyos. Sama-sama tayo ngayong umawit sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at ipagyan mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, at ngayon sinasabi mo sa aming lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus Nazareno, ang anak ng Diyos at anak ni Maria, ang ating pag-asa at kapayapaan. Siyang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ipagdasal aming hiling, aming Ina, sa mo'y dinggin, laging tanglawan aming hakbang, magpakailan, Aman. Paano malulubos ang pagkilala ko kung umiiwas at nagtatago? Sa Diyos ako'y nalalayo. Sana'y turuan mo na sain ng puso upang maglingkod, laging maghandog sa iyong anak si Kristo. Aming Ina, sa mo'y dinggin, sa Panginoong ipagdasal aming hiling. Aming Ina, sa mo'y tinggin, laging tanglawan aming hakbang, magpakailan paman. Aming Ina, sa mo'y dinggin, aming hiling sa Diyos iparating. Amin.
aming hiling, aming ina, sa mo'y dinggin, laging tangnawan aming hakbang, magpakailan paman. Laging tanglawan aming hakbang, magpakailan Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, loobin mong sa pagdiriwang namin sa dakilang kapistahan ng mahal na ina ng iyong anak at ng iyong sambayanan, kaming nagsasalo-salo sa piging na banal ay makapakinabang nawa sa iyong buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo at salamat po sa lahat ng mga tumatangkilik sa atin dito sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno kasama ang ating mga kadeboto mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig. At hangad namin lahat dito sa Quiapo ang inyong kapayapaan, ang inyong pag-asa, ang inyong pagpapala. At nais ko ring magpasalamat ng taus-puso sa mga naglilingkod dito sa misa, lalo na sa misang ito. Alam ko po yung iba halos nasa probinsya na o nagpa-party na, pero kayo po ay narito. Salamat sa inyo. Kaya palakpakan naman natin yung mga naglilingkod dito sa ating simbahan sa Quiapo. At salamat po sa inyong tulong sa simbahan, mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po ng bigas, delata, noodles at iba pang pang-ayuda. Si Father Robert po ang sinisigurado na ang lahat ng inyong mga alay ay naibabahagi natin sa ating mga kapatid na kapuspalad. Meron mang sakuna o wala, regular ang ating pagtulong sapagat ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. At sa ngalan po ng mga pari dito sa Quiapo, Father Frank, Father Jonathan, Father Chris, Father Robert, kami po ay taus-pusong bumabati sa inyo ng isang mabiyaya at puno ng pag-asang bagong taon. At nawa, sinimulan nyo ng napakaganda ang bagong taon sa pagsisimba. Patuloy ninyong tanggapin si Jesus, ibahagi si Jesus, at tiyak yun, mapupuno tayo ng pagpapala ng Diyos. At sa tulong ng mahal na ina, tayo nawa ay sama-samang maglakbay patungo sa kaharian ng Diyos. Kaya muli po, Happy New Year sa inyong lahat mula sa aming mga pari dito sa Quiapo. Palakpakan natin ang bawat isa. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas.
Pagpalain nawa kayo ng Diyos na sa pagsilang ng anak niyang mula sa mahal na birhen ay naghatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Amen. Pasiglahin nawa kayo sa malasakit ng mahal na birhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagapagatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Puspusin nawa ng kagalakan ng Espiritu Santo ang mga nagdiriwang sa pagpaparangal sa mahal na Birheng Maria, upang sa ganitong diwa kayo ay sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanan, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay magsinangit ng magagandang dinig, dahil sa ang Diyos ay pag-ibig. Nang si Kristo'y isilaw, may tatlong haring nagsidalaw, at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay. Bagong taon ay magbagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Tayo nagsikap upang mapagtan natin ang kasaganahan. Tayo'y mangagsiawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit ng sanggol na dulot ng langit. Tayo ay magmahalan, ating sundin ang itong aral, at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. Bagong taon ay magbagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang mapagtan natin ang kasaganahan. Tayo'y magsiawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit ng sanggol na dulot ng langit. Tayo ay magmahalan, ating sundin ang intong aral, at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. At magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan.